Ewan ko may mapulot silang lesson sa akin. Bata pa lang talaga ako. Mapansin ako eh. Kapal ng mukha mo, magpasalamat ka naman kay Tony. Hindi dahil sa kanya, wala yan. Hindi ko naman tinanggi. Pabigat ka dyan. Akala mo rin ka ni Tony. Totoo! Hi guys, it's me James. Welcome back to the channel where we focus on becoming the best version of ourselves one step at a time. So ito yung part 2 ng series natin kanina. So nag-workout tayo with Coach Legrand. Ngayon naman, mag-haircut tayo with Tito Vince. Tito Vince, tayo ka naman sa... Mas daw mga pamangkin. Magmano kayo. So ito guys, kwentuhan lang namin Tito Vince habang ginugupitan ko siya. Ito lang about life. Tapos may pupulot yung lessons maganda. That's it, sige, tara. Ewan ko may mapulot silang lesson sa akin. Gusto mo Tito Vince, puro katarantaduhan lang. Para katarantaduhan naman mapulot. Literal, no? Para ano? Tito Vince, kamusta? Bagong bahay Bagong bahay. Bagong stress. Mas malaki eh. Mas nakaka-stress. Pero masaya kasi blessing. Yes, sir. Tapos ngayon, dalawa na ang anak mo. Kumusta? Kumusta ba buhay-buhay? Sa totoo lang, Sir James, syempre may part na... Syempre masaya, di mawawala yun. Kasi dalawang babies, di ba? Tapos meron pa akong partner na maganda, sexy. Masaya talaga ang buhay. Minsan, syempre, may part lang na iinda ka din pagka masama yung pakiramdam nila. Ganun. Pero ikaw ba, to Vince, nasabi mo na prepared ka na para sa ganitong life, new chapter? Actually, Sir James, parang wala namang ready sa pagiging tatay. Kasi darating siya sa buhay mo, di ba? Biglaan. Siyempre, kahit si Tyrone niya, dumating siya sa buhay ko, biglaan. Pero hindi ko siya tinake as, ay, takte, ano ba naman to? Responsibilidad, gagawin, hindi. Pero pag may bagong responsibility daw, ibig sabihin, ready ka na talaga niya. Kasi hindi daw siya ibibigay sa'yo nang hindi ka ready. Sa bagay. Or sometimes, ibibigay siya sa'yo para mas matuto kang maging ready. Parang gano'n. Parang yung anak kasi, binigay siya sa'yo na kailangan mo maging ready. Kaya mag-step up. Matututunan mo dapat yung next level ng buhay. Pero ikaw ba na-imagine mo yung life mo na darating sa ganitong point? Parehas kasi kami ni Tony, Sir James, bata pa lang, nag-i-imagine na kami na ini-interview kami sa harap ng salamin. Yung mataas pangarap ko, Sir James, middle child kasi ako eh. Sabi nga nila, pag middle child ka daw, it's either you're gonna succeed or you're gonna fail. Bata pa lang talaga ako, sabi ko. Gusto ko talaga sumikat, mapansin ako eh. Gusto ko talaga pinapakita na, ganito ko guys, pansinin niyo ako, sumasayaw ako. 6 years old pa lang kasi, Sir James, sumasayaw na talaga. Sumasayaw ka na. Nagko-compete na ako sa mga barangay contest. Kasi nga, papansin ako, pinurso ko talaga yung talent ko. Sabi ko, gagawin ko tong key sa kung ano man yung magiging future ko. Hindi ko rin ini-expect na mapupunta ako sa vlogging. Kasi bata ka pa eh, di ba? Hindi mo alam kung ano yung future mo. Siguro, Tito Vince, it's safe to assume na malaki naging part sa'yo ni Mami Oni. Sobra, Sir James. Kasi kung walang Tony, wala ako dito eh. Kaya pag sinasabi ng mga tao sa akin na, nyari, nakabili ako ng bagong sapatos, nakabili ako ng bagong damit. Grabe, Vince, ang kapal ng mukha mo. Magpasalamat ka naman kay Tony. Kung di dahil sa kanya, wala yan. Hindi ko naman tinanggi. Nagpapasalamat naman ako sa jowa ko eh. Kaya kahit anong iba nila sa akin na, pabigat ka dyan, akala mo rin ka ni Tony. Totoo! Talagang wala naman ako dito kung wala si Tony. Ito Tito Vince, hindi din to mapagkakaila. Siyempre, ikaw din partly, pagdating sa kanya, meron din. Actually, Sir James, napakaganda ng sinabi mo. Kasi nag-open ako kay Tony. Pagka nararamdaman ko na, wala ba akong ginagawa? Sapat pa ba ako para sa'yo? Laging nire-remind sa akin ni Tony, meron kang nagagawa at sapat ka para. Sapat. Sa school, grocery, sasakyan, ako yung umaasikaso. So, parang sinasabi sa akin ni Tony, ngayon mo sabihin sa akin na wala kang ginagawa. Kasi kung wala kang ginagawa, edi sana, si Tyrone niya, hindi na-enroll. Sana yung kotse natin, walang gas palagi, flat lagi yung gulong. Kasi minsan, Sir James, hindi mo maiwasan talaga ako. Napapa-question ako kung enough pa ba ako eh. Pero nandiyan si Tony to remind me na tulungan tayo sa buhay. Correct. Ganun siya. Tito Vince, lagi bang mabait sa iyong kapalaran? O dumaan ka rin sa paghihirap? O parang, ano ba to? Dito ba yung buhay ko? May ganun kang moment, Tito Vince? Marami, Sir James. Sobra. Actually, bago dumating si Tony sa buhay ko, ganun ako. To the point na kami ng family ko, ang ulam na lang namin, tagpipisong chichirya. Masaya na kami pag laki may soup na yung ulam namin. Tapos dumating rin sa point na parang isang buong araw wala kami pagkain. Wala na kami pambayad ng tubig.
Nangutang pa ako sa ex ko nung time na yun. Para lang makabayad sa tubig na. Disconnection notice na rin kami. As in talagang nasa pinaka down na kami ng buhay namin. Kasi hindi ako huminto, Sir James. Hindi na ako nag-aral. Sabi ko, unahin ko na lang kumita ng pera. Meron pang moment na pinalayas na kami sa bahay kasi wala na talaga kami ng pera. Pero Tito Vince, dun sa mga pangyayari na yun, ano yung parang important lesson na nakuha mo na tingin mo naman, nagamit mo, kung bakit na-reach mo kung ano yung meron ka ngayon? Kumain ka lang ng tagpipisong chichirya. Para sa akin, Sir James, huwag kang hihinto. Para sa iba, ang babaw ng salitang huwag kang hihinto. Kasi ang common na, di ba? Baga parang pag napanghihinaan ka na, huwag kang hihinto. Ang babaw niya pakinggan, di ba? Pero pag inintindi mo pala yung salitang huwag kang hihinto, napakalalim. Huwag kang hihinto na kumilos, kumita ng pera. Huwag kang hihinto na mangarap ng mas mataas sa kung nasaan ka ngayon. Wala akong hate sa mga tao na kukontento, Sir G. Doon, kasi magkakaiba tayo. Pero ako kasi, I always want more. Parang strive for more. Pagka hindi ka na naghangad ng more, paano mo pa masusolusyonan yung more problems? Yes, sir. Pero ngayon ba, Tito Vince, ano pa yung abangan ng tao sa Toro family? Marami pa. Lalo ang leader namin, si Tony, ay hindi papaig yun ang walang aabangan sa pamilya namin. Yung mga bagong pasabog pa. Yung mga pasabog talaga. Siyempre, lagi niyong abangan yung reality show namin every Saturday, 12 ng tanghali, sa YouTube channel ni Jowa. Yung original na Toro Fam, nung na-meet ko kayo, hindi na yon. May mga nabawas na? May mga nabawas na, Sir James. Dami na. Pero may new member kayo? Wala. Gusto mo, Sir James? Bagong member? Oo, para ano. May barbero sa pamilya. Dapat, Sir James, gawin mo na to. Mag-segment ka na nito. Alam mo anong pangalan mo? Ano to, Vince? Kwentong Barbero. Sige, banatan natin yan. Kwentong Barbero. Pero dito sa kwento ko, hindi to kwentong barbero. Kasi totoo. Hindi lahat ng kwentong barbero, hindi totoo eh. Ibahin natin yung definisyon ng kwentong barbero. This time, totoo na. Hindi sa haka-haka lang. Siyempre, mahihiwagaan yung mga tao. Tangin ng kwentong barbero. Ano kaya to? Siguro hindi totoo yung kwento nito. Tapos may gilid nila. Ganda ng segment nun. Kwentong Barbero. By Pakundo. So baka mamaya, mauwi sa kwentong babaero. Ay, yun lang. Yun lang yung mahirap. Huwag ganon. Huwag ganon. Pero seryoso, Sir James, nakailan na tayong usap ng ganito ha. Hanggang ngayon okay pa din ako. Para siyang first time palagi. Yes, sir. Ganun pag walang filter eh. Pure lang talaga. Pure lang talaga. Yung iba kasi pilit eh. Kung anong sagot. Yun talaga, walang filter. So guys, tapos na kami magupitan ni Tito Vince. So showcase muna natin yung haircut natin sa kanya. So ginawa lang namin to 15 minutes. Tapos Tito Vince, kamusta experience? Okay naman? Lagi naman okay, Sir James. Matik. Tuloy sa time ha? Thank you, thank you. Best Sobrang thank you. At maraming salamat sa kwentuhan. Yes sir, yes sir. Tuloy natin to. Matik. Kwentong Barbero.